Opo, sinamahan ko po si mama mag-fitting ng gown na gagamitin niya sa reception. Magkabukod kasi yung gagamitin niya sa mismong kasal at sa mismong reception. Pero hindi po siyang ikakasal, no? Pero bago nga po yan ay nagluto muna ako ng lunch namin. Ginisang sayote nga po dyan yung niluluto ko, pero hindi ko na nga po na-videohan yung pagkakalagay ko ng sayote. Ang hirap palang mag-voice over ng ganitong boses, no? Ay nako, tama na nga, nahihirapan na ako sa boses. Nagtry lang naman ako kasi naririnig ko nga maya't maya pinapanood ni DC si Miss Erica Pineda dahil nga idol niya yun. At ayan nga, nung hapon nga bago nga kami pumunta doon sa mga gown, nagmi-meeting nga kami dyan nila kuya. Habang seryoso nga yung pinag-uusapan namin, sinabayan nga namin yan na mainit na kape at tinapay. At ang seryoso nga namin pinag-uusapan tatlo kung sino nga unang makakadurog niyan diamond na yan gamit ang ngipin, ay sa kanya na yan. Ay te, walang ganun. Pagod yarn. Ay hindi, iniisip ko kung meron bang malalaglag na pera dito sa Kisame. What? Seryoso, ang iniisip ko talaga kung anong mga isasharon ko sa kasal. Pero ito na talaga yung totoo. Siya nga yung tinitignan ko kung paano nga maglinis si Ate Regine. Napakasipag talaga. O baka naman alam lang nakabidyo. Hindi, masipag talaga yung Ate Regine namin na yan. Nililinis nga yung salamin ng bahay ni Kuya. Tinitignan ko nga kung sino unang papasok dito sa live room at kung sino ang unang hahawak niya sa salamin na nililinis nga ni Ate Regine. Siya nga ang matatanggal sa bahay ni Kuya. Nagre-ready kami kasi talaga dyan dahil nga kinabukasan birthday nga ng kambal at maraming ang bisitang pupunta. Mabuti nga itong mga pamangkin ko, ayan, nandyan lang sa labas mga nangungulit at hindi nga pumapasok dito sa loob. Paano ka naman makakapasok sa loob? Merong bantay-bantay, talagang hindi ka makakapasok. Akala ko nga may balak pa siya dyan matulog para nga mabantayan yung salamin para nga hindi mahawakan.